Para mas maging handa sakaling questionin sa Korte, Senado tiniyak ang pagsasagawa ng malalimang debate sa panukalang pag-aamyenda sa saligang batas. Sa harap niyan, target naman ng mataas sa kapulungan na maisalang sa plenaryo ang panukala bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Inaasinta ng mga senador na bago magsona si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maisalang na sa plenaryo ang panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sabi ni Senator Sani Angara, tuloy-tuloy ang talakayan nila sa susunod na linggo at ipagpapatuloy ang usapin sa probisyon sa edukasyon. Palagi ko may oras. Kasama na yun. Kasi it's only March. Maraming buwan bago mag-October. So, maraming oportunidad para planchahin yung mga detalye. Balid naman ni Angara na baka nga questionin sa korte ang panukalang tiyatsa. Maraming debate raw sa usapin kaya hindi sila mabibigla rito. May binahagi rin ng senador na nasabi sa kanya ng Pangulong Marcos. Nababahala siya na parang ang sabi ng mga eksperto, dapat nga huwag ipasok yung mga foreign schools dahil apektado yung pagturo ng history, yung values, nationalism, etc. Pero sabi niya, baka naman di natin tinuturo. Gusto natin, ayaw natin pasukan tayo, pero tayo mismo, hindi natin tinuturo. Yun ang point niya. Una na sinabi ng COMELEC na nasa 13 billion pesos ang gagasusin kung ihihiwalay ang plebisito para sa tiyatsa. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ang 13 billion pesos na yan ay maraming pwedeng paglaanan na proyekto ng gobyerno tulad sa infrastruktura at social programs. Pwede rin daw maibuhos ang pera rito para sa pagtatayo ng mga classrooms, panlaban sa kahirapan at pangproyekto sa agrikultura. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.